Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda ito na first time launching natin ng men's ministry. At puro leaders lang po at saka assistants ang ating inimbitahan dahil kung lahat ng men's ministry sa buong FCC hindi tayo magkakasya. Kaya nga po, regionalized na ang gagawin natin. At kung kanina merong nagtatanong sinong Bible character ang gusto nyong i-describe sa sarili nyo. Siguro ako kasi puro positive naman, di ba? Yung mga naging response. Gusto ko sana or hindi naman sa gusto ko, pero parang yun ang role na ginagampanan ko. Si Judas Iscariot. Kasi nga treasurer ako, di ba? Yes, salamat sa Panginoon at nagkaroon tayo ng ganitong Abraham's Ministry. So ang atin pong pinakatema para sa buong taon na napag-usapan pa ng board at saka ng mga executive assistants ay Leaving a Legend and Leaving a Legacy. Okay? Very broad ang topic na to, kaya kailangan nating magkaroon tayo ng specifics na topic na para ma-address kung ano yung current need ng FCC Men's Ministry or tawagin na natin ngayon Abraham's Ministry. Yan. Sanayin na natin ang ating mga sarili na tawagin na Abraham's Ministry. Kasi iwasan na po natin yung Men's Ministry. Kasi katulad ng binanggit ni Pastor Dindo na mi-misinterpret. Okay? May men's ba tayo? Pero ibig sabihin nila, may men's ministry ba tayo? Okay, fellowship, So this time, medyo i-kondisyon na natin ang ating mga sarili, na mayroon tayong tinatawag na Abraham's Ministry. At ang pinaka-topic natin para sa umagang ito is that yung binabangkit na natin kanina, may amats ka ba? Coping with modern day addiction. So, pakinggan ang aking toka upang kayo'y di magtaka. Kung bakit anak nating alaga ay tila walang disiplina. Kaya't isip at taingay ihanda, talakayin ang teknolohiya at ang dulot nito sa ating mga bata. So nabanggit po dyan yung salitang teknolohiya at hindi na po natin matatanggal yun. Kasi yun po kasi ang future. Ika nga, naalala ko kasi nagtapos din po ako ng master's degree in technology management sa UP Diliman. 80s pa noon, kaya medyo ang technology natin hindi pa ganitong katulad ng 5G na. Nasa 1G pa lang noon, First generation. Yun po ibig sabihin ng G. Fifth generation na tayo ng technology, kaya ganun na kalawak. Kaya naintindihan ko po kung paano na dahil sa technology na to ay merong nadagdag na problema ang mga pamilya. Naalala ko po, nung ako'y tinanong ng professor namin, what is technology? Basic na tanong. Nagkataon na ako tinawag. Isa lang po nasagot ko noon Technology is the future. Gusto ko lang lumusot nun, pero hindi ko talaga alam kung ibig sabihin talaga ng technology. Okay? Yeah, you're right. So how would you define technology? Buti na lang nagtawag na ng iba. So makikita po natin na hindi na po natin maaalis ang technology sa panahon natin ngayon. Kaya we really need to understand yung tinatawag nating digital world. So doon muna tayo, tapos pupunta po tayo doon sa tinatawag nating modern day addiction. Dahil nga po sa technology, kuminsan nagkakaroon ng joke time, di ba? Ang mga churches natin, kung sino sa mga Bible character ang teki. Ayan. Sa Old Testament po, sino po ang kauna-anahang teki na Bible character? Isa-isa lang. Okay. Tawagin natin yung mga ibang tatay para hindi mga
Sino po, yung katabi ni Eugene, kuya po, taga Davine, di ba? Taga Davine. Sino po? Si Abraham, ang pinakaunang teki, ha? Bakit? Yun lang. So, siya daw ang binigay ng Diyos Ama para pangunahan ng mga mananampalataya. Sino po ang teki sa mga Old Testament character? Yung teki. Babawi yung pastor ng Divine. Na the grapevine. Si Moses. Bakit? May tablet. Pwede. Pero meron pang mas nauna kay Moses. Brad, meron pang nauna kay Moses. Yes po. Bakit? Gumamit ng largabista. Ayan, si Pastor Romy. Noah, bakit? Teki na ba si Noah? No? Sino pinaka-teki? Ayan, Jojo. Solomon. Bakit naman si Solomon teki? Yung pinakauna. Para wag nang sasagot ang Bulak Boys. Para siyempre, alam na natin to para talaga, yung pinakaunang teki. Napipiko na ako sa inyo. Alam niyo, pag napipiko na ako, papamigay ako Pag napipiko na ako, mga sagot na. Ayan. Yung pinakaunang teki, ha? Wag na muna yung mga pastor. Kayo talaga, Basta pera, di kayo maunahan, Kuya, anong pangalan nyo? Bakit? Yun. May Adam's apple, di ba? Yan. Di ba may Adam's apple na tinatawag? Ha? Taga-NCC. Ito naman. Kanina, Old Testament yun, ha? Sa New Testament. Yan. Sa New Testament, sino naman ang teki? Baka na naman, sumagot na naman kayo ng Sino ang teki sa New Testament? Si Gerson. Peter. Peter, bakit? Yun! Gumagamit na ng net si Peter. Kanina, nung walang alok na pera, walang... Yan. Ano lang yun, Kasama sa mga punchline natin na ang unang-unang teki sa Old Testament si Adam kasi meron siyang Adam's apple. May apple na, At sa New Testament, si Peter, o kaya si James o John, bakit? Gumagamit na sila ng net. Yan. Hindi ko po makakalimutan itong tinatawag nating technology. Nalala ko po nung araw meron pong isang lalaki na galing ng abroad. Di ba, pagka-abroad, 1980s, ay marami ng technology lumalabas, pero sa Pilipinas, doon pa lang sinisimulan ng computerization. Na malaki pa, mainframe pa yun, ginagamit noon. At saka yung disk nila, yung ganito pa kalaki, parang plaka. Alam niyo yun? Nabutan niyo ba yun? Tapos, bago yun, siyempre, punch card muna ginagamit yun ang ginagamit na para high technology na nung araw yun. Panahon namin, Tapos, ito na ngayon, naging plaka, ganon. Tapos, napalitan na ng mga floppy disk na maliliit lang, di ba? Ano ba yung tawag doon? Floppy lang din, floppy disk lang. Tapos, napalitan ng compact disk, CD. Tapos, napalitan na ng mga DVD, mga ganon, Tapos, lumabas, meron ng USB. Mga na ito, USB, yung sinasaksak na lang ngayon, Flash drive. Pero may nauna sa USB. USA, tama yun.
So sabi, kaya, okay. Okay. Eto na ngayon. Yung technology noon ay napaka-raw pa, no? Parang hindi pa masyadong katulad natin ngayon na grabe ang internet connectivity na. So, merong isang balikbayan na siyempre may mga maleta siyang dala. Palabas na siya ng airport, galing sa ibang bansa. Dala-dala niya yung dalawang maleta niya. Siyempre, pinagugulong lang niya. Tapos, may napatingin sa relo niya. Tapos, may pinindot-pindot. Noong araw, yung relo na yun, wala pang dipindot na relo, no? Tapos, may kinausap. Kinausap, oh. Yung gwardiya ngayon, nakita, na-observa. Ano yun? Bakit kinakausap niya relo niya? Tapos narinig ng gwardiya, may sumasagot din sa relo. Oh, grabe, high-tech, ha. Galing sa ibang bansa, eh. Tapos maya-maya, may tinaas na ganun. May parang antena. Yung relo. Pagkatapos, may parang tinipe. Maya-maya, may lumabas na print-out. Grabe. Sabi ng gwardiya, ay grabe na to. Grabe na to. Bihira. Hindi nakatiis yung gwardiya. Sir, nakita ko po. Ganda ng relo niyo. Oo. Sa ibang bansa, ganito na ang technology. Kakaingit naman kayo, sir. Pero hindi sa totoo lang, binibenta ko to 500 pesos lang. Ho! 500 pesos! Bibiling ko na po agad. Dumukot na agad yung gwardiya, binigay yung 500 pesos. Binubad na nung balikbayan yung kanyang relo, binigay na sa kanya. Tapos sabi ng gwardiya, kinuha na niya, salamat po. Teka, sabing gano'n nung balikbayan. Teka, sandali, may nakalimutan ka. Alin po yun? Sabi ng gwardiya. Itong dalawang baterya niya, oh. Damay na. Di ba, baterya? Anyway, yun po yung tinatawag nating digital world, no? Sa panahon po natin ngayon. Kung titingnan po natin, inabutan niyo yung electric typewriter o kami lang ni Kuya Rick ang umabot dyan. Typewriter lang yan, di ba? Pero nawala na ngayon yan. Isa sa mga product na nawala na ngayon, di ba? Maliban sa mga police station, mayroon pang ganyan. Kasi hindi pwedeng burahin, no? Pagka sa nabubura Pero na lang kung naka-PDF file. Tapos naging electric typewriter. Diba? At nasundan na ng iba't ibang klasing technology. Okay? At ngayon, yung nagamit na natin ay hindi lang desktop, kundi laptop at tablet, no? Ito, laptop. Pinakadulo yung pinaka-tablet na ngayon. Okay? Pero paano nga ba natin i-define ang science and technology? Ito po yung nakuha ko dun sa pag-aaral ko, no? Ang definition po ng science at saka ng technology ay somehow may difference. Science daw seeks to discover the workings of nature. So it's more of discovering iba't ibang pamamaraan dito sa ating mundo. And technology seeks to invent new and improved tools and materials for better way of doing things. So sa science po, we try to answer the know why. Sa technology, the know how. Okay? Basically. Pero kung babalik po tayo sa technology, ngayon po ay wireless innovation na. Noong 1940, ganyan po ang gamit, ano? Okay? At ngayong pagdating ng pasok ng 2020, yan yung 5th generation. Iba na talaga ang technology. Okay? At usong-uso na po ngayon yung tinatawag nating augmented reality, virtual reality, at saka artificial intelligence. Hindi na po natin maiwasan to Kasi doon na talaga tayo papunta. Okay? Sabi ko nga sa professor ko, technology is the future. Lalo pang dadami yan. No? At narinig ko ang Japan, magsisimula na sila sa 6th generation of technology. At hindi lang po tayo ang gumagamit ng technology, pati po mga bata na ngayon. Right? Tama po ba? Yan ang isang picture.
nung ako'y nag-aalaga sa sa pangatlo kong apo. Ayan. Habang ako'y nagla-laptop, siya din nagla-laptop. Pero siyempre, laruan yun, di ba? Okay? Pero makikita po natin na talagang involved tayo dito. At dahil sa technology, pumasok na po yung tinatawag nating social media. Nagsimula po sa ENIAC na tinatawag o yung Electronic Numerical Integrator and Computer. Tapos yung mga mainframes, yung malalaki, yan, inabutan ko po yan. Kasi nung pinasok ang technology sa aming opisina, sa NEA, isa ako sa mga mapapalad na binigyan agad ng seminar on computerization at maging yung pag-attend nga ng masteral degree sa technology management. Okay? So nagsimula lahat yan, 1950s, yung first computer, okay? ENIAC, tapos mainframe-based noong 1970, client-server noong 1980, internet-based na noong 1990, at ngayong 2000 onwards, in 20th century natin, social computing na. Okay? So nagagamit na natin ang social media dahil dito sa technology. Ang sarap kaya, di ba? Dahil biro mo, pag nagpipreach ka, may mga nanunood sa'yo na sa amin, sa amin. May nanunood na galing ng New York, California, Singapore, at kung saan-saan, yung mga iba, dito lang sa Pilipinas, sa Cavite, sa Quezon City, pero at least, naaabot na sila ngayon dahil sa technology. And makakapag-interact tayo sa kanila dahil sa social media. Siguro naman, familiar kayo sa iba't ibang symbols ng social media na yan. Huwag po kayo mag-alala. Hindi rin ho lahat kilala ko dyan. Meron akong hindi alam dyan. Pero meron dyan, di ba? May Twitter, may sa Facebook. Yan. Mas marami na siguro ngayon, Okay? At dahil dito, kailangan nating i-attribute na hindi lang yung katatayan ang gumagamit ng technology, pati na po yung younger generation. Kaya nga po ito na ngayon. If we want to live as a legend and leave a legacy to the next generation, kailangan maintindihan natin yung different generations na tinutukoy. Alam niyo po ba na ang kauna-unahang generation ang tinatawag na silent generation? From 1925 to 1945. Mami ko po ay 1921 nung ipinanganak. Kaya parang hindi na sila nasasama doon. Pero merong tinatawag na silent generation. Then comes the baby boomer, Generation X, Generation Y, o millennials. At ngayon po ay Generation Z. So according to 2018, statistics, yung silent generation, 2% na lang sila sa buong population. Dito po sa Philippines, 2018 yan. Pagdating ng baby boomer, magkasama po kami ni Kuya Rick dyan. Si Kuya Rick lang ang pwede kong sabihin kasi hindi ko alam yung mga ibad ng iba, Tinatawag nating baby boomer. Okay? O meron na lang tayong 10%. Okay? Statistics yan ng Philippines, Ang Generation X, yan. Magkasama naman po si Portia dyan. At saka si Girlie. Asawa ni Kuya Rick. Sila naman ang magkabatch doon. Okay? 16%. Ang Generation Y o yung tinatawag nating millennials, 22%. At ang Generation Z o yung iGen o Gen Alpha, 50%. Okay? So again, makikita natin na itong mga iba't ibang generations, pagdating ng itong 1980s, okay? Generation Y, okay? Inintroduce na ang computerization halos sa buong Pilipinas. Kaya nga, naabutan nung transition from Generation X at Generation Y, yung tawag sa kanilang generation ay, hindi ko na sinama dyan, pero nag-overlap sila sa Generation X at Generation Y, yung Xennials. Xennial. Okay? Xennials. Okay? Kaya nga Xennials kasi between siya ng Generation X at saka ng Millennials. Xennials ang tawag sa. Ang aking pong panganay na anak, okay, ay bagamat siya ay nasa Generation Y na, pero makukonsider niya ang sarili niya na Xennial pa
Kasi inabutan niya yung panahon na ang library ay merong card cataloging, yung magbubukas ka tapos isi-search mo, kukunin mo yung mga resources, ano, kung saan references, saka mo titingnan doon sa mga bookshelves. Pero inabutan din niya na pwede ka na mag-search ngayon ng mga libro through computers. Nung araw, nung nag-aaral kami sa ATS, inabutan ko pa yung card cataloging nila. Bandang huli, computerized na. Pupunta ka sa mga computers na nandoon, hahanapin mo lang yung, o itatype mo lang yung pangalan ng libro o yung author, tapos ipapakita na niya kung saan mo hahanapin sa library yung pinaka-books na yon. So inabutan po pareho ng senials yun. Yung Generation X at saka yung Generation Y. Yung pong cataloging cabinet ng ATS, yung maraming drawer yun eh. Kasi iba-ibang letters yun eh, no? Depende sa author or sa title ng book. Okay? Dahil hindi na mapapakinabangan ng ATS, binenta po yun ng 150 pesos lang. At ako po bumili nun. Yan nandun sa bahay namin ngayon. Okay? So again, may pakinabang, pero again, kailangan matuto ka na mag-computer para masundan mo kung saan magagamit ito. Pero, ang nakakalungkot nito, meron na pong mga kabataan na meron na pong smartphones na tinatawag. Okay? A new study from Common Sense Media, a non-profit organization that seeks to inform parents about safe technology and media for children, found that 53% of kids have their own smartphone by the age of 11. Ngayon yata, mas bata pa eh. Meron ng smartphone. By age 12, more than 69% of kids do. Okay? So, hindi na po natin maalis talaga to. Ang cellphone at saka ang ganitong mga laptop ay nagiging bahagi na ng buhay maging ng younger generation. Sa 2018 Philippine Statistics, based lang sa Generation Z, okay, 95% noong 2018 din yan, has a smartphone. Ibig sabihin, up to 15 years old lang. 95% daw meron ng smartphone. 45% follow more than 10 influencers on social media. And 10% follows 50 or more influencers. Kaya nga kung makikita natin, sa paggamit po ng gadget ng Generation Z, ang gumagamit ng less than 1 hour per day sa mga kababaihan, 2%, sa kalalakihan, 2%. Pero habang tumatagal yung haba ng paggamit ng gadgets, no? Yung more than 10 hours, 33% ang kanilang nakuhang study sa mga female and 22% sa mga male counterpart. Ibig sabihin, dumadami. Okay? Kung papansin natin, dumadami ang mga users habang lumalaki ang span of time sa paggamit nila ng mga computers o ng mga gadgets. Well, wala naman po masama, di ba? Kung gumamit tayo ng mga computers and laptop and anything, bakit? Part na to ng trabaho natin. Tama? Ngayon, usong-uso po yung online work. Yung tinatawag nilang work from home. WFH. Baka mamali kasi ako eh. Baka masabi ko WTF. WFH. Okay? So, wala pong masama talaga. Kaya nga, ang atin pong passage na dapat matutunan ay kinuha ko po sa 1 Corinthians chapter 6, verse 12. Everything is permissible for me. Sabi ni Paul, di ba? But not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. So, pwede po nating extend ang application mula sa principle na to. At yung extension nito ay yung paggamit natin ng mga modern day gadgets. Okay?
Yes, we are allowed to use this. Pero hindi po lahat ng paggamit natin beneficial para sa atin. We are allowed or permitted to use all these things. Pero dapat, siya ang alipin natin, tayo ang master. Ang nagiging problema, tayo nagiging alipin, sila ang nagiging master. Okay? So, tingnan po natin ang magiging effect nito sa ating mga sarili. Dahil alam naman po natin na pagdating sa technology, pwede nating magamit ito sa mabuti or pwede ring magamit ito sa masama. Okay? So, dahil dito, yung addiction sa panahon natin ngayon, yung modern day addiction, lalo na po sa mga Christians na katulad natin, hindi na po matatawag na addiction yung alcohol. Ano na tayo dun nalaya na tayo no? Paninigarilyo o droga. Okay? Malaya na po tayo dun. Nabanggit nga po sa inyo ni Pastor Dindo na talagang dati, bago ako pumasok sa Mapua, dadaan muna ako ng Project 8, doon po ako bumibili ng MJ. Tapos, syempre, bago ko bilhin, kailangan matikman ko muna. Kasi baka mamaya, yun ay daya. Ang daya po sa MJ nung araw, dahon ng papaya ang ginagamit nila. Instead na dahon ng marijuana. Okay? Kasi pag sinindihan nyo po ang dahon ng papaya, yung tuyong-tuyo, naku, kaamoy na kaamoy po yan ng marijuana. Okay? Kaya nga kung minsan pagka naglalakad ako, may naamoy ako, gumagamit Pagkatapos makikita ko, may nagsisiga. Malamang, baka dahon ng papaya yung sinisigan. Yung tuyong-tuyo po nun, talagang pagka sinindihan nyo at sinunog, amoy na amoy ng MJ yon pagka tumitira tayo. Okay? Kaya nga, gagamitin ko muna, pagkatapos, bago ko bilhin, pagkatapos, pag-approve sa akin, kasi may tama na, may amats na. Yung amats ko po nung araw laping trip lang ako. Hindi ako yung war freak. Tawa lang ako ng tawa. Nung nakwento ko to sa mga estudyante ko, sabi nung isang estudyante ko, "Sir, kaya pala mahilig kayo magpatawa." Sabi ko, hindi po dahil dun yun. hindi po ganun ang application nun. na, kaya pala pwede ka magpatawa at saka matawa dahil gumagamit ka, hindi po. Pero sabi ko sa mga binibilhan ko, siguraduhin nyo kasi malahikihan po ang bili namin. Tsaka tapos tinatago ko lang talaga. Mataas yung medyas ko. Talaga, tapos maluwag yung pantalon. Papasok ako ng Mapua, may amats na ako niyan. Pag pumasok na ako ng kwarto, tapos nakaganyan, alam na ng mga kaklase ko yun. Kaya kung saan ako uupo, yung mga kaklase ko maglalayuan na yan. Walang halong biro po yun. No? Na-experience ko po yun. At maging yung professor namin, panggabi ako nun Tapos lagi ako nakatingin sa bintana, sa labas. Nakangiti pa rin. Tapos yung isang professor ko, binati ako, sabi niya, "Ano ba ang nakikita mo dyan, Mr. Bitoon?" "Sir, yung buwan." Sabi ng professor, nangyari talaga sa akin yan. "Wala namang buwan Street light yung nakikita ko Tingin ko buwan Walang halong biro po na experience ko. Mabuti na lang, hindi ako bumagsak doon sa professor na yon kasi ang kanyang basis talaga, performance naman. Hindi doon sa attitude. At saka hindi naman ako nanggugulo. Laughing trip lang, hindi naman talaga war freak. Pero, sa totoo lang, hindi po maalis na naghahanap-hanap kami noon. Yet, sa panahon po natin ngayon, hindi na ganito ang ating trip. Ang addiction po natin, ang modern day addiction natin, ay ito. Yan. Mamaya may mga tatamaan, may aamastan. May mga tatamaan, Okay? Pasensyahan na. Okay? Ito na ngayon yung modern day addiction natin. Okay? Technology. Technology addiction, sabi ni Dr. Kimberly Young, founder siya ng Center for Internet Addiction, isn't always easy to recognize. Pakinggan po natin to
Especially since many of us must now be plugged in so much of the time, whether for work, school, or for other reasons. And if a tech addict is tough to spot, it can be even harder to admit. Okay? Pagka tayo ay sinabihan na tech addict ka na, Brad, hindi totoo yan. Okay? Yan. In fact, denying how much time is spent on devices, social media, and the web is a common warning sign. Ito challenge Siyempre, kayo na sumagot sa mga sarili nyo. Ilang oras po tayo nagbabasa ng Bible? At ikumpara natin, ilang oras tayo nagso-social media? Walang halong biro yun, pero i-check natin ang mga sarili natin. Baka kasi mamaya, mas matagal ang oras na ginagamit natin sa kasi cellphone at social media, pagdating sa Bible, ay pagka-araw na lang ng linggo na bubuksan pagka may preaching na si pastor. Okay? So, bato-bato sa langit, ika nga nila. Ang may amats, wag magalit. Kasi ito na po yung tinatawag nating modern day addiction. At dito, pagdating sa old school na mga addiction, palagay ko malaya ng ibang mga Christians, lalo na yung mga katatayan. Pero dito ngayon, pati mga katatayan ay pwedeng maging victim itong tinatawag nating technology addiction. Sabi pa ni Kimberly Liang, tech addiction is an umbrella term that may include addictive behavior to cybersex and online porn, video gaming, gambling, eBay, and other online auctions or shopping. Kasama yun, social media, excessive texting, or smartphone overuse, as well as information overload. Okay? So, kasama sa technology addiction yon. Yung bang sa sobrang hilig, maya't maya, shopping na lang ng shopping, online. Okay? Kung paminsan-minsan lang, tingin ko wala namang problema. Pero kung ganito na, meron na tayong excessive, overuse, overload, ayun na, yun ang tinatawag nating addiction. Okay? Doon na po papasok yung salita nating addiction. Now, sabi naman po ni Victoria Dunkley, okay, isang medical doctor po ng Integrative Child and Adolescent Psychiatrist, Center for Life, West Los Angeles, at siya ang may sulat nung Reset Your Child's Brain. As a practitioner, I observe that many of the children I see suffer from sensory overload, lack of restorative sleep, and a hyper-aroused nervous system, regardless of diagnosis. And this is what I call electronic screen syndrome. And these children are impulsive, moody, and can pay attention. Affected po tayo dito dahil tayo ang mga tatay. O siguro kung hindi tayo ang mga tatay, na tayo ang mga lolo. Nakita niyo yung skit kanina, Nakakatuwa. Bakit? Yung mga anak, cellphone ng cellphone. Pero pag dumating si tatay, taguan. Pero maging si tatay pala, guilty din, hindi lang niya pinapahalata. Kasi baka mamaya tayo, pag tulog na yung mga bata, saka tayo magso-social media hanggang alas 2, alas 4 ng madaling araw. Addiction. Modern day addiction. Technology. Ito nakita ko lang to sa Google. I finally realized it. People are prisoners of their phones. That's why they are called cell phones. Okay. Ganda to, sabi ko. Kukunin ko siyang tawag dito, example. Okay? So, our mobile devices are so powerful that they don't just change what we do, they are actually changing who we are.
and how we relate with each other. So again, kasama na dito yung ating pagkatao at maging yung ating pakikitungo sa ibang tao. Bakit po natin masasabi yan? Sa kainan na lang, di ba? Yan. Nung araw, 1984, masaya ang pamilya na nagkikwentuhan habang kumakain. Ngayon, 2014 and above, okay, kanya-kanyang cellphone. Yung kanilang relationship sa isa't isa ay nandun sa cellphone. Okay? Siyempre, comedy yan, ano? Kaya nga pati yung aso naka-cellphone. Okay? Pero, reality ito, right? Na sa ating panahon ngayon, marami po ang hindi na nakikipag-relate sa members ng family natin kasi lagi tayong naka-cellphone. So, ang isang area ng tinatawag nating technology addiction o modern day addiction ay yung tinatawag na cellphone addiction. Ito po may mga tanong akong nailagay ng konti, tapos evaluate na lang natin ang ating mga sarili. Are you uncomfortable if you are out of reach of your cellphone? Pagka wala yung cellphone sa tabi mo, nakadikit lagi sa'yo, at mawala lang, nasaan yung cellphone ko? Yan. Parang hindi ka mapalagay. Ako ngayon po, sa totoo lang, kaya nagpabukas ako kanina ng internet, nanghiram ako para makapasok sa wifi dito. Kasi dito po sa cellphone ko, nagpagapit na po kami ng CCTV. Okay? Isa dito sa kabilang garahe, at saka isa dito sa kabilang garahe. Dalawa po kasi garahe namin, kasi dalawa po kotse namin. Nung nagsimula ako maging FCC treasurer, pero meron pong mas matindi doon. May isang naging treasurer ng FCC na nakapagpatayo ng 3-story building. Kanya lahat yun. Di ba, Pastor Eddie? Treasurer siya ng FCC din nun. Anyway, are you uncomfortable if out of your reach your cellphone? Kaya ako nabanggit kanina, dahil sa may CCTV na po kami, nasusundan ko po kung merong tao doon sa aming garahe. Kasi nga po, uso nakawan ngayon. Di ba si Gerald din ang nakawan. Yung laptop ng misis niya, nakuha talaga. At yung bike ng kanyang anak, nakuha din. Usong-uso na nga. Kaya ngayon, lahat kami nagpapakabit ng mga CCTV. At nalaman namin, yung palang magnanakaw, business pala niya CCTV. Lakas sa tao. Joke lang yun, brother. Pero, okay yan. Okay. So, tingnan po natin. Tayo mismo ngayon, pagka nawawala yung cellphone natin, anong pakiramdam natin? Are you constantly checking to see if you have a missed call? Minsan nasa church na lang tayo no? Nakatago yung ating mga cellphone. Tapos medyo nag-vibrate. Naka-silent pero nagba-vibrate. Dahil sa nararamdaman mo, alam mo may notification ka o baka may tawag ka. Lalabas mo. Nagpi-praise and worship tayo, no? Nagpi-praise and worship tayo tapos hindi natin matigilan na tumingin doon sa ating cellphone. Are you constantly texting? Is there a decreased production? You cannot do a homework or household chore due to your cellphone use? Dati po ako pagka nagtatrabaho, tawag ko po doon trabaho Pero actually, nagpe-prepare po ako ng lesson para sa Sunday, at sa mga preaching, at saka sa studies, sa pag-aaral, sa pagtuturo ko po, sa mga seminaries. At pagka may nag-notify lang, kasi nakabukas din yung aking Facebook. Pag may nag-notify, check muna. Tapos maya-maya, magbabrowse na ako. Hindi ko napapansin yun, Mamaya-maya, wala na. Inubos na yung oras sa kakabrowse ng social media. Aminado po ako doon. Tapos magugulat na lang ako, ano to?
Ang dami ko nang nababrowse pero hindi ko pa natatapos yung lesson ko. Merong decrease ng production. Hindi ko natatapos yung akin dapat gawin dahil sa kasi cellphone o sa paggamit ng technology. Okay? Dito sa mga tanong na to, if you can answer yes to these questions, it is a fair guess to say that you are already addicted. Simpleng tanong lang yan, ha? 4 na tanong lang yan, pero baka mamaya guilty tayo. Okay? So, ito isang paraan upang tayong mga, sasabihin ko na naman yung men's, no? Tayong mga kalalakihan, tayong mga Abraham, ayan, ganun na lang, ano? Ang tawag natin sa mga men's ministry. Tayong mga Abraham ng ating pamilya, baka mamaya, addict na pala. Dahil dito sa mga paggamit natin ng tinatawag na cellphone. Okay? Alam niyo po, nung kami ni Pastor, cover ba to? TJ, napapanood din ba tayo ng mga taga Dumaguete, TJ? Taga Dumaguete, naka-open ba sila? Okay. Kasi ito po yung experience namin ni Pastor Arnel sa Dumaguete. Nagpunta kami doon, ito lang, recent lang, noong January. Tapos, ito tinuro ko dun sa kanila. Kasi si Pastor Marlon nag-request, Pas, pwede ka ba magturo ng una, yung generation gap, pangalawa, yung mga parents masyadong busy sa mga trabaho nila, at pangatlo, yung gadget addiction ng mga kabataan. Sabi ko, pwede po. Tapos sabi niya, sabi ko sa kanya, ilang oras po ba yung turo ko? Isang oras, 30 po yung topic. Sabi ko, wala po tayong magiging output doon mabuti. Sabi ko, siguro isa na lang po. Alin ang gusto niyong unahin ko? Yun nga, technology addiction. Kaya yun po tinuro ko sa Dumaguete. Lahat ng mga kabataan na umattend doon, nagkaroon talaga sila ng pledging na kasi binigay ko pong example sa yung sarili ko na kahit man lang once a week, palayain mo ang sarili mo sa paggamit ng cellphone. Kahit once a week lang. Yung bang titiisin mo na wala kang titingnan muna. Naging practice ko po yun na every Sunday. Okay? Kahit na may ako nakitang notification, kuminsan, hindi ko napapansin yan, hindi ko nasasagutin yan. Okay? Kaya nga yung aming treasurer, si Kuya Ben, sasabihin pa niya sa akin, Pastor, pinadala ko na yung love gift sa inyo. Mukhang hindi nyo naman nababasa. Ayaw nyo yata eh. Sabi ko, saan nyo po pinadala? Sa GCash, sa cellphone. Sorry po kasi hindi pa po ako nagbubukas ng cellphone. Sunday kami nagkikita eh. Pagka nag-uwian na, kahit nasa bahay na, as much as possible, iniiwasan ko, gumamit pa rin ng cellphone. Bakit? Nandiyan yung pamilya eh. So, imbis na mag-cellphone ako, makikipagkwentuhan ako sa anak ko, sa mga apo ko, makikipaglaro, rather than naka-cellphone pa rin si daddy, andito na kami. So, something like that, ginawa kong sample talaga yon. At merong ibang mga kabataan, talaga nag-commit sila. Pastor, gagayahin po namin yung style ninyo. Na once a week, hindi kami gagamit ng cellphone. Subukan ninyo. Kaya ba natin yon? Parang mahirap, di ba? Kasi part ng work natin eh. Di ba? Kahit naman din siguro ako, mahihirapan. Pero dahil meron akong valid reason, pag Sunday, pupunta ako ng church. Alangan naman habang ako'y nasa church, nagse-cellphone ako. Ito po malungkot doon. Dahil nung nandun kami sa Dumaguete, maganda response ng buong congregation ni Pastor Marlon, tapos nung inordain namin siya, may ibang bisitang pastor. Hindi po from FCC yon. Mga kilalang pastor ni Pastor Marlon doon po sa Dumaguete, in-invite. Yan. For praise and worship, and of course for word, and for witnessing the ordination of Pastor Marlon. Yung pong pastor na umupo sa harapan, pagkatapos, pag ganun po ang scenario, ito yung pinaka-stage nila, tapos pag ganyan ang scenario. Nandito sila nakaupo. Kami ni Pastor Arnel nandun sa likod. Kitang-kita po namin habang nagpe-praise and worship, yung pastor. Hanggang matapos po yung praise and worship. Pastor yun ha.
Kaya nung napansin namin ni Pastor Arnel yun, sabi namin sa isa't isa, Brad, sana sa FCC walang ganyan. Baka mamaya, tayo'y pastor, nandun pa tayo sa harapan, habang nagpe-praise and worship. Yan. In-upload na agad no? In-upload na agad. Tapos, nagpe-praise and worship ka Dapat modelo tayo sa atin pong ginagawa. Gagayahin tayo ng mga members natin yan. Na habang tayo nagpe-praise and worship, sila din magsi-cellphone. Okay? Sabi ko kay Pastor Arnel, sana wala sa FCC niyan. So again, ito po, aminin ko sa inyo Pag nagmi-meeting lang kami, mga pastors, FCC pastors kasi ako mahilig kasi akong manita Tatayo ako niyan. Tapos maglalakad ako sa mga likod ng mga pastor. Ayan, may makikita ka, pastor, na nag-social media. Tapos babanggitin ko sa kanya, Brad, ganito pa gagawin niya. Gusto niyo ba malaman kung sino yun? Wag na, kayo talaga Wag na. Pangalawa, pag ikot ko, meron din ako makikita. Naka-laptop naman. Pero ang ginagawa, nag-games. Hindi ko na po babanggitin ng games kasi sigurado alam ko, mahuhuli nyo kung sino siya Pagkatapos, sasabihin ko doon sa pastor na yon, Pastor. Tapos makita niya ako. Yun. Nakita niyo yung difference ng dalawa. Yung isa, tinuloy niya kahit sinita siya. Pero yung isa, nung sinita, binaba niya. Okay? So, syempre, ideal yung ganon. Na pagka sinita na tayo, sana tanggapin natin. Yan. Na medyo may amats tayo. At itinutuwid tayo, kaya dapat gamitin natin na magpatuwid tayo. Walang halong biro yun. Kaya nga, ayan, may ibang mga pastor dito, nakasama natin. Pagka tumabi na sa likod nyo si Pastor Vic, huwag na kayo mag-social media. Kasi baka ma-example uli kayo. Kanina, meron tayong mga, ito nangyayari din sa church namin. Yung tech team, bago magsimula ang aming praise and worship, tapos na rin sila sa practice. Yung tech team, lahat yun naka-cellphone, kanya-kanya sila. Imbis na mag-usap sila, imbis na magkentuhan sila, cellphone, kanya-kanya yan. Tapos bibiruin ko sila, may exam mamaya? Nagre-review kayo? Kasi, parang, bakit ganun, Cellphone addiction. Bakit di natin maalis yun? Nababago pati yung ating relationship sa tao Imbis na makipagkwentuhan tayo, ano nangyari sa'yo kanitong linggo? Paano bakit tayo may pagpipray? Hindi. Kanya-kanyang gamit ng cellphone Kaya nga po, nakakalungkot man, pero ito isang katotohanan. Sabi po ng nakita ko lang po din to. Hi, I'm Bob, and I'm a textaholic. Hi, Bob. Hi, Bob. Hi, Bob. Nakita ko lang yan. So, part ng technology addiction ay yung cellphone addiction. Now, meron din po tayong tinatawag na screen addiction. Wala. Tapos na sa atin yan, Yung alak, sigarilyo, drugs, sugal, malaya na tayo dyan Pero meron na pong tinatawag na bagong addiction. Modern day addiction. Technology addiction, cellphone addiction, at saka screen addiction. Nakita niyo na po ba yan? Grabe. May amats Nandun yung buhay na niya Nandun na yung buhay niya. Okay. Now, moving on, the study done by Carnegie University found that spending 1 hour a week on the net led to, ito Carnegie na yan
an average increase of 1% on depression scale, a loss of 2.7 members of the net users social circle, and increase of 0.4% on the loneliness scale. Okay? And other findings include that people who use the net more of their friends, lost more of their friends, are lonelier and more inclined to depression than the non-net users. Greater use of the net is associated with a decline in size of the social circle, affected your relationship, social contact, and even family communication. So ito po na-experience ba natin sa loob ng bahay? Sana wala, no? Tapos, ito pong article na to ay nakita ko noon at itong si Dr. Banaag, yan. Isa pong, yan. Personally po, nagpupunta kami diyan dati dahil sa tatay niya, kaya lang itong junior ay naging practicing psychiatrist din and known siya as the father of child psychiatry in the Philippines. Sabi po niya, I've seen depression and anxiety but not to the degree that we have now. And most vulnerable are the post-millennials or the Generation Z. Sabi pa po niya, smartphones came out in 2007 and by 2010, mental health professionals all over the world began to see changes in the behavior of the young people. Tayo yung legend, di ba? Tayo yung gagayahin nila. Tayo mag-iiwan ng legacy. Sana, hindi ganito ang maging kalagayan ng next generation natin na mga anak or maging members ng churches natin. Okay? They are meeting up less and less. They're not eager to go out. They spend more and more time on the internet and social media. Sabi ni Dr. Banaag, I have never seen a group of people so stressed. He adds, have you ever heard a 5-year-old say, I'm stressed? I have. Sabi nung bata, no? Yan po ay quotation na galing kay Dr. Banaag lang, which nagpapatunay lang sa atin na ang next generation ay may tendency na mauwi sa addiction ng technology, cellphone, tsaka screen time. Ang nakakalungkot kasi, internet addiction can change your brain like a cocaine addiction. Yan po ay article noong 2012. Yung mga Chinese experts, iniscan nila yung brain ng 17 young internet addicts and found that their addiction is changing the way the brains function. Okay? Kaya nga nakakalungkot tingnan kung akala natin ang addiction ay yung mga old school natin, sigarilyo, alak, sugal, droga. Ito na ngayon ang kapalit modern day addiction Okay? So, the theme, sabi doon sa baba, hindi niya siguro mabasa, kaya pala. The team's discoveries suggest that the brains of the addicted appeared to show the same changes to the brains of white matter, the connecting web of the brain, as that found in those addicted to alcohol, cocaine, and cannabis. Cannabis, yun po yung MJ. Okay? So kung paano nabago yung brain ng mga ganong addict sa old school na alam natin, ganon din daw ang nagagawa ng internet addiction sa mga brains ng mga bata ngayon ng kapanahunan natin. Okay? At isa sa mga sintomas, di ba? Nung araw pagka naglakad lang ako dahil may amats ako. Okay? Tapos talagang yung pala ay symptoms na ng isang addiction. At nakakalungkot kung yung mga pusa ganyan na maging itsura. Yung mga tao,
Ano itsura? Halos ganun din eh. Oh. Nakakita na kayo ng mga anak ninyo? Anak, maligo ka na. Oh, daddy, tatapusin ko lang to. Kasi baka. Di ba? Nako, nakakatakot po kung ganyan ang magiging generation natin. At mas nakakatakot, baka sa paggamit nila ng cellphone o ng mga gadgets na to, dumami daliri nila. Para lahat makukuha nila, no? So, yun po yung tinatawag nating internet addiction. At kasama po sa internet addictions na yan ay yung social media, gaming, and pornography. Okay? Ayoko po sanang banggit, pero meron po ako naging counselee dati. Pero hindi niyo po kilala to kasi hindi naman siya Meron po ako naging counselee dati, pero of course hindi niyo kilala kasi hindi naman siya FCC. Okay? Nangailangan siya ng tulong. So, tinulungan ko through counseling. Babae po to At inamin niya na yung cause ng kanyang depression, kasi siyempre sa kakatanong ko sa aming counseling session, sa katatanong ko, inamin niya na yung cause ng kanyang depression ay yung panunood ng pornography. Okay? So, kahit po babae, hindi exempted Baka mamaya, pastor, addicted sa ganito. Wag naman sana. Okay, wag naman sana. Okay? Social media was designed to be a behavioral cocaine. Yan. Mga findings po yan nila noong 2018. At Facebook, Twitter are designed to act like behavioral cocaine. Okay? Silicon Valley po ang nagsabi nito sa BBC, no? British Broadcasting Company, about the social media's deliberate addictive qualities. Okay? Silicon Valley. Ano ba ang Silicon Valley? Sentro ng technology yun Okay? Pero sila, alam nila na yung pagkaka-design ng Facebook at saka Twitter parang behavioral cocaine sa ating mga isipan. Okay? Ito maganda no? Si Leah Pearlman, who co-created Facebook's like button. Di ba nung araw, Facebook lang Tapos nauso na yung mga like, meron ng heart ngayon. Di ba? Dati like lang no? Ngayon meron ng heart at merong lungkot na umiiyak. Di ba? Sabi niya, he admitted to the BBC that even siya nag-imbento ng Facebook ng Facebook like button. Even she got addicted to the social media as she saw likes on her posts. Okay? When I need validation, I go to check my Facebook. I'm feeling lonely, let me check my phone. I'm feeling insecure, let me check my phone. Siya mismo na siyang may imbento nung like button. Inamin niya, si Leah Pearlman, inamin niya na siya rin ay naging addict. Lahat na lang nilalike niya. Or, lahat ng mga post niya, sino-sino nagla-like. Ang tendency pa nga ng iba, pagka nag-post ka ng picture, pagkatapos walang nag-like, tapos yung isa mong kaibigan, okay? Nag-post ng picture na halos pareho lang kayo, kasi, halimbawa, pinicturean mo halaman. Pinicturean niya halaman. Tapos ang dami nagla-like sa kanya. Ano tendency nitong hindi na masyado nagla-like? Magalit. Mainggit. Okay? So, affected po emotionally ang tao. Si Leah Pearlman na siya mismong nag-imbento nito, na-addict na rin daw. Kasi kailangan niya ng validation. Kailangan niyang ma-deliver sa kanyang insecurities o sa kanyang loneliness. Nagiging masaya lang siya pag may nakikita siyang nagla-like sa mga post niya. Kaya nga, obserbahan din natin ang ating mga sarili. Let's evaluate kasi tayo ang legacy ng susunod na generation
Baka mamaya nakikita na ng mga anak natin ito sa atin. Or even, kung malalaki na yung mga anak natin, mga apo. Yan. Okay? So, internet addiction may experience the following kinds of symptoms. Difficulty in sleeping, problems sa school due to excessive internet use, anxiety when unable to be online, deep depression, lack of motivation, hopelessness and sadness, social isolation from family and friends. So ito na po yung effect, ano? Ay, hindi ko na ano kanina. Yeah, sorry. Ito na po yung nagiging effect ng internet addiction. Nakakalungkot lang talaga isipin kasi pagka naaalala ko yung napapanood ko sa mga sa social media, napanood niyo ba isang bata na tinanggalan ng cellphone na talagang iyak ng iyak? Tapos sayang hindi ko na siya ma-download eh, ha? Pero gagawin ko sanang sample dito. Parang video clip siya. Grabe kawawa yung bata. Talaga naman, pati yung nanay, wala ring magawa, pero kung sagutin siya ng bata, ganun na lamang. Bakit? Internet addiction. Sabi po ni James Roberts, professor ng marketing Baylor University, some people are becoming conversational cowards. They lack the willingness to have a difficult face-to-face conversation and they are not cultivating those skills. Bakit? Gumagamit kasi lagi sila ng internet. Okay? An earlier 1998 Carnegie a study found that the web use over a 2-year period, kung web use over a 2-year period, was linked to increased depression, loneliness, and loss of real-world friends. Okay? And even sa Korea, Yan. A 2006 Korean study found a correlation with internet addiction and depression and increased suicidal ideation. Yung pong tinuro ko sa stress management noong Tuesday tsaka Thursday, may nagtanong doon lahat ba ng depression nanggagaling sa stress? Sinagot ko na hindi po lahat. Okay? Kasi ang isa na cause ng depression is internet addiction. Okay? So hindi siya nai-stress. Akala ng mga tao nag-i-enjoy tayo sa paglalaro. Okay? Pero hindi nila alam overflowing yung surge ng ating dopamine, yung hormones natin na nagbibigay ng pleasure. No? Tayo po, pagka nagpe-praise and worship, meron tayong dopamine na napapapraise tayo, talagang tuwan-tuwa tayo, di ba? Galak na galak tayo. Pleasurable po yun, no? Yung dopamine na yun. Pagkahag natin, wife natin, mga partners natin, pleasurable po yun. May dopamine. Pero pagka naggagamit na raw ng internet, sobra ang surge nitong dopamine nito na hindi mo na mapigilan. Kaya nagiging addiction na. Okay? So in 2012, Missouri State University shows a study that of the 216 kids, 30% are internet users. At sila ay may sign na ng depression, and that depressed kids were the most intense web users. 2004, study in Pakistan. So makikita po natin, iba-ibang lugar. US, Pakistan, Korea, kanina. Okay? 300 graduate students found that there is a positive correlation between internet addiction and depression and anxiety. And these results showed that excessive use of internet makes students addicted to it and consequently causes anxiety and stress among users. The more one is addicted to it, the more one is psychologically depressed. How about sa Philippines? Meron ba naging study? Meron po ako isang nakuha from Ateneo de Manila University, si Ocampo and Lichua.
research po nila noong 2017, social media's envy, yung pagkainggit, kasi maraming nagla-like sa kanya, maraming nag-heart, is a moderate, significant predictor of symptoms of depression among Filipino high school students. Okay? So maging sa atin sa Pilipinas, hindi po tayo exempted doon. Sa ngayon lang po, no? Tingnan natin ang sarili natin, obserbahan natin habang tayo nakikinig. Baka mamaya, pagka biglang nag-notify sa atin, agad-agad tingnan natin. Pero, siyempre, okay lang yung tiningnan mo kasi baka mamaya, member of the family or emergency, pero baba mo na pagkatapos. Sa amin, ang usapan naming family, kung hindi rin lang emergency ang gagawin ninyo, wag na wag kayong tatawag. Pagka nag-call para sa amin, within the family, usapan lang namin yon. Pag nag-call kayo, ibig sabihin emergency yon. Sasagutin namin. Pero kung halimbawa notification lang, hindi naman emergency, may tatanong ka lang, okay lang yan. Ito pang isa nakakalungkot. May isang pastor na invite sila, Pastor Dindo noon. Nakakwento sa akin ni Pastor Dindo. Pastor nag-i-speak sa congregation. Mamaya-maya, nag-ring ang phone. Ano ginawa ng pastor? Kinuha ang phone, sabi niya, sandali lang po Sinagot yung phone. Nagpipreach yun. Grabe, no? Business. Hindi, yun po talagang dahilan. Business. Kaya, si Paring Tolits, ingat ka. Kasi baka may tumawag sa yung kliyente mo, nagpipreach ka. Tapos, sandali lang po, kliyente to Milyon po ito Yung saan matatanggap po dyan, mamaya, 1,000 lang Ito, milyon Okay? Hindi, walang halong biro. Sinagot po yung cellphone habang nagpipreach. Kaya nga, hindi na makakaulit yun Pastor pa ba yun hanggang ngayon? Wala na. Wala na pala hindi magandang modelo Kaya mag-iingat po tayo. So again, pag-usapan natin yung modern day addiction kanina, technology, screen addiction, internet, at meron po tayong huling tinatawag na gaming addiction. Nako. Bato-bato sa langit. Okay? Kasi alam ko, marami sa atin dito ang mahilig mag-games. Right? Mga gamers. Okay? 29.9 million gamers in the Philippines. And we are number 29 noong 2017 in the world in game revenue. Average male gamer is 33 years old and average female gamer is 37 years old. Okay? Again, video game makers use neuroscience to make their games addictive. Video game creators and marketings are tapping into neuroscience principles to make their games addictive. How? Ano itong mga principles na to? By offering players rewards and feeding into their desire to keep on playing. Okay? Kaya ginagamit nila ang neuroscience, the brain. Alam nila kung paano yun Kaya, ganun po nangyayari. Mamaya, mas lalo to magandang balita. Pagdating natin, kung paano tayo matututos mula sa mga experts. Signs of video game addiction include the following. No longer talking to parents or the family. Kasi naka-computer ka, nagla-laptop ka. Kasandali, mami, wag ka muna magulo. Kasi matatalo na ako dito mamamatay na ako Okay? Being on the computer in most of all or all of your spare time. Anxiousness to be with the computer. I need to check my FB to see if I have new comments. And trying to be with the computer as much as possible. One time, ako po'y nasita ni Mrs.
Kasi kahit sa ang lakad namin ni Mrs., halimbawa, pupunta kami sa isang hotel o pupunta kami kahit sa mall lang, dala ko lagi laptop ko. Daddy, ba't dala mo ba lagi laptop mo? Pupunta tayo sa hotel, kakain tayo doon, magla-laptop ka doon. So, pati po si Pastor Vic naging biktima nito. Kaya nga dapat mag-ingat tayo. Pero ngayon, naipaliwanag ko naman sa kanya, Mami, pagkausap ko kayo, hindi ako magla-laptop. Pero pagka nabakante ako, halimbawa, sa mall, pupunta ka, mamimili, na hindi mo naman ako kailangan. Tatambay ako sa isang lugar para makapag-laptop ako at matapos ko ang lesson ko. Yung preaching ko, yung lesson ko sa Harvesters, 2 subject yun, tapos yung mga pa-seminars, para matapos ko. Ha? So, yun ang reason ko. So, ngayon naintindihan ako ni Mrs. Kasi alam naman niya, kahit dala ko yun, hindi ko gagamitin hanggat hindi ako nababakante lang na ako lang. Okay? Pagka may kausap kami, andyan ang mga anak namin, hindi ako magla-laptop, wala naman akong tablet, ano? Sana merong magbigay sa akin. Hindi sa inyo. Hindi kayo yun, pinariringgan ko, ha? Kasi naalala ko kahapon, nagtuturo ako medyo may ganun pahaging ba? Sana may magbigay ng merienda sa akin. Aba, grabe ang daming nagbigay sa mesa ko. Sabi ko, nagbibiro lang ako. Hindi, pastor, ay sir, para sa inyo talaga yan, sir. May effect din naman pala. Maganda rin naman. Nung ninakawan po kami, nabagsak ito mula sa mesa. Kaso hindi niya mailusot. Kasi yung grills namin talagang ganun Hindi mailulusot. Nabitawan, bumagsak. Mabuti na lang, ang damage ito. Ito lang, konti lang, ang damage. Yung screen at saka yung function, hindi naman na-damage. Sabi ko, tuloy, hindi pa napalitan. Again, ito po yung mga signs, ng mga video game addiction. Dahil nga, kuminsan, naisip natin na pupunta lang naman sa mall si Mrs. Di magla-laptop ako. Addiction. Signs of video game addictions also include the following. School grades are dropping. Avoiding other commitments in order to be with the computer. So makikita po natin, uma-absent sa klase. Nagka-cutting. Hindi uma-attend ng church service. Humihinto pati na sa mga sports participation. And they do not want to see friends na. Ito po yung mga symptoms talaga na addict na to sa games. More on this, Sabi ko sa inyo, dami nito Neglecting to eat, sleep, or bathe in order to play. Alam niyo yun? Napanood niyo ba yung isang nagko-computer na bata na hindi talaga napuknat sa pagko-computer, yung games? Pagkatapos ay ilang araw na hindi kumakain tsaka natutulog. Alam niyo yun, di ba? Narinig niyo yun. Bigla na lang nag-collapse, namatay po yun. Kasi nakalimutan ng kumain, matulog, at maligo. Feeling angry or depressed if can't play video games, becoming defensive about the amount of time spent playing when confronted about it, and neglecting family responsibilities in order to play. Baka mamaya may mga anak tayo, ganito symptoms nila. Paano natin gagawin ngayon yun? Yan ang magiging sagot natin mamaya, ha? More on this, calling in sick to get more time to play video games. Masama pakiramdam ko ngayon Hindi. Nanay, Anak, halika na, mag-church na tayo. Masama po pakiramdam ko, Mami. Hindi pwede kahit masama pakiramdam ko. Pakiramdam mo, kailangan kang umattend ng church. Mami, please, dito na lang ako sa bahay. Mas maganda pa yung kalaro ko sa video kasi nakakapag-usap sa akin. Pag nandun po ako sa church, walang bumabati sa akin. Anak, hindi pwede. Kailangan umattend ka sa church. Mami, dito na lang po. Anak, hindi pwede. Ikaw ang pastor dun Ikaw magpipreach
Si pastor, ano? Grabe na to. Experiencing physical symptoms such as dry eyes, headaches, backaches, or even early death as a result of video games. Meron pong isang nakita ko sa sa internet lang din, Fox News. Xbox gamer dies of blood clot after marathon session. So, ito po yung mga effects. Pinaliwanag natin kanina, yung origin, maganda naman sana ang motibo, no? Advancement, technology, future. Kaya lang, pagka nagkaroon tayo ng addiction dito sa modern day gadgets, cellphones, social media, technology, internet, at maging gaming, maaring ganito po ang kauwian natin. Kaya we must learn from the experts. Yan. Paano po ba ang ginagawa nila? Yung pong mga nasa Silicon Valley. Yan. Magtanong tayo sa kanila kasi sila yung pinaka-expert pagdating sa technology, di ba? Ayan. Sabi po ng isang na-research ko, Silicon Valley parents are raising their kids tech-free. And it should be a red flag. A 2017 conducted by the Silicon Valley Community Foundation found among 907 Silicon Valley parents that despite high confidence in technology benefits, many parents now have serious concerns about tech's impact on their kids' psychological and social development. Mga techie parents na to, ha? Pero nakita nila, yung mga anak nila, may ganito ring effect. So anong ginawa nila? Gawin nating tech-free ang ating environment. Gadget school in the World's Tech Center. Anong World's Tech Center? Silicon Valley. No gadget. Pagka sila ay nag-aaral. Okay? So kung sila nga, nasa technology na mismo sila, iniiwas nila yung mga anak nila sa paggamit nitong gadgets na to. Silang mas may alam kung tutuusin, di ba? Bakit iniiwas nila? Kasi alam nila na hindi mabuti ito sa kanilang mga anak. May effect sa kanilang mga psychological, relational, and social life. Steve Jobs, ayan. Siyempre, no? Technology, Steve Jobs, in 2010, was on the stage at the Apple event releasing the iPad. And he described it as a wonderful device that brought you educational tools. It allowed you to surf the web. It allowed you to watch videos. Allows you to interact with other people. And he basically said, it's the best way to do all things. Okay? 2010. Now, meron pong isang article na sinulat si Nick Bilton. Steve Jobs was a low-tech parent. Pwede ba yun? Low-tech parent siya? Siya nga ang nag-imbento, no? When Steve Jobs, sabi niya doon sa article niya, was running Apple, he was known to call journalists to either pat them on the back for a recent article or more often than that, explain how they got wrong. Now, I was on the receiving end daw, sabi ni Nick Bilton, okay, of a few of those calls. But nothing shocks me more than something Mr. Jobs said to me in the late 2010. After he had finished chewing me out for something I had written about an iPad shortcoming. So, meron siyang sinusulat na meron ding kulang pa sa iPad. Sinabi din niya yon. Now, in-interview niya si Steve Jobs. Ang tanong niya, so your kids must love the iPad. I asked Mr. Jobs, trying to change the subject dahil nga inaano siya, no? Binabawian siya. The first company's tablet was just hitting the shelves. So, yung mga anak mo ba, nag-i-enjoy sila sa iPad? Kasi sabi ni Steve Jobs kanina, di ba?
Yung iPad na yan it's the best way to do all things. To do all these things. Tinanong niya, so your kids must love the iPad. Alam niyo, sagot ni Steve Jobs, they haven't used it. He told me. Sila mismo, expert na ng technology. Okay? Hindi nila pinagagamit ang anak nila. Tayo ngayon, para mapatahan ng isang bata, lagyan mo ng cellphone yan, papanoorin mo yan. Tapos yan. Pero hindi natin alam, may effect yon. Na every time na lang na meron siyang pangangailangan, kailangan mong bigyan ito. At yun nga isang napanood ko sa internet nung isang araw, no? Grabe yung bata. Tinanggal yung mom, grabe yung iyak, yung tantrum ng bata, kung paano murahin yung mami niya. Grabe. At nagkakaroon pa siya ng mga parang emotional blackmail. Okay? Pero ito po talaga ang nangyayari. Sana matuto po tayo dito ha. Kasi baka una, tayo mismo, addicted na pala, or yung ating next generation. So ito po yung mga symptoms ng social media addiction na sinulat po ni Dr. Hilary Cash. Compulsive checking of text messages. Kaya nga pigilan po natin ang ating sarili. Lalo na pagka nasa service na po tayo. Tapos tayo pa yung pastor. Okay? Nakakalungkot talagang tingnan yun. Ano? Kasi magiging modelo tayo ng mga susunod na generation. Na habang nagpe-praise and worship din, magte-cellphone sila. Tapos sabihin, Brad, mag-praise and worship ka. Hindi, okay lang. Si pastor nga, nagagyan yan. Tingnan mo si pastor. Oh. Di ba? Tayo modelo Okay? Frequent changing of Facebook status and uploading of selfies. Alam niyo talaga kung minsan nakaka-addict Yung huling post ko sa My Story, di ba merong mga ganun, My Stories? Sandali lang yun, mawawala din yun, di ba? Sino nakakita nung post ko ng pinapagupitan ko, yung apo ko? Isesend ko yun sa family ko, sa Team Bitoon group chat. Kaya lang, hindi ko napansin na send ko pala sa sa My Day, sa My Story. Pero nandun na Hinayaan ko na lang. Tapos sinend ko rin sa family ko. Tapos grabe, ang daming nagla-like, ang daming nag-heart. Tuwan-tuwa din naman ako. Wow, ang galing Tapos ito na ngayon, expired na yon, di ba? Ito na ngayon si Facebook. Nilitaw niya ulit yon. Parang sinasabi niya sa akin, marami kang naging maraming nag-like sa'yo, maraming nag-comment, maraming nag-heart. Doon sa post mong ito, gusto mo bang i-repost uli? Parang something like that. Gusto ko sanang i-repost uli. Pero, nagpigil ako sa sarili ko. Kasi ano yun? Yung ba makakapagpasaya sa akin? Yung dami ng heart, tsaka like, tsaka Hindi po Okay? Magiging insecure tayo pagka gano'n ang basihan natin ng ating joy. A feeling of euphoria, ecstasy, while on the web, social withdrawal, loss of interest in activities that don't involve a computer, phone, or gadget, feelings of restlessness when unable to go online, and keeps on strolling on notification. Diba? Ay, ako po, nabiktima din ako dati niya. Nakwento ko na sa inyo. Habang meron lang nag-notify, tapos tinignan ko na, tapos maya-maya, tuloy-tuloy na ako. Hanggang sa naubos ang oras ko. Nanghihinayang talaga ako sa oras na yun na hindi ko naubos sa pag-aaral at sa paghahanda ng lesson. Kaya sabi ko, sising-sisi ko nun. At sabi ko, hindi na ako pwedeng umulit ng ganung sitwasyon. Okay? Kaya nga, ang bottom line ng lahat ng pinag-uusapan natin dito ngayon, mapalaya tayo mula sa modern day addiction na to. Babalikan natin yung 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. So kung napag-aralan po natin yung concept ng technology at maging yung ill effect ng technology sa atin, ng modern day addiction na to,
I hope matuto tayo mula sa experts. Yun lang ang aking pinaka-solution eh. We must learn from the experts. Ano yung experts? Approach. Tech-free family. Okay? Magkaroon tayo ng kalayaan. Now, alam niyo po, gumawa ako ng commitment sa oras na to para ang bawat sa atin as fathers, as leaders of our Christian homes, tayo muna bago yung mga anak natin. Kasi baka sisitahin natin yung mga anak natin, pero tayo hindi pa pala nababago. Tayo ang tinitingnan ng ating mga members, ng ating families. Paano natin inihandle ang ating sarili pagdating sa gadgets? Ito po, isa kong pinagmamalaki. Sa Servants of Christ Christian Community, pagka nagsimula na po ako mag-preach, walang ibang tao doon ang gumagamit ng cellphone para mag-browse sa internet. Okay. I do believe kaya sila gumagamit ng cellphone dahil nandito rin yung Bible app nila. At katulad ng ibang nakikita ko sa inyo kanina, pinipicturan nyo. Okay? Pero, kung ang gagamit nila ng cellphone ay para ma-make sure, hindi po ganon ang mga taga-servants. Isa pong pinagmamalaki ko yon. Personally na-experience ko yon. Na habang ako nagpipreach, lahat po ng mata nakatingin. Wala pong nagse-cellphone. Okay? Ngayon, tayo mismo mga pastor o mga leaders ng men's ministry, ng Abraham's ministry, Okay? Tayo mismo, baka mamaya hindi pa tayo malaya dito. Nakakahiya po sa susunod na generation. We will not leave a good and lasting legacy to them kung ganito po magiging attitude natin. Kaya nga, we must learn from the expert. Tayo mismo, magkaroon muna tayo ng freedom from this modern day addiction. Now, alam ko po, ang iba sa inyo nagtatanong, pastor, paano yan? Kasi trabaho lang naman ang gamit ko para sa aking cellphone at saka laptop. Studies naman ang gamit nila. Kung ganun po, naniniwala ako, hindi kayo magiging addict. Sino ba naging addict? Dahil magre-report ka sa opisina. Iko-comply mo lang yon. Pero hindi ka na magpapasobra pa sa oras. Hindi addiction yon. That is not addiction. Kung nag-aaral ang mga anak natin at gagamit sila ng laptop dahil magre-research sila, hindi po addiction yon. Kasi pahintuin nyo na sila, o kung tapos na sila sa nire-research nila, hihinto na rin sila. Hindi nila itutuloy. Kasi ayaw din nila nun eh. Kung tutusin, compliance lang din kung bakit sila nagre-research eh. Compliance lang din talaga sa school. So hindi addiction yon. Ang addiction na pinag-uusapan natin kanina ay yung talagang excessive, overuse, overloading ng paggamit natin ng cellphone, social media, games, and even the internet. Okay? So ngayon, willing ba kayo na i-commit din ninyo ang inyong mga sarili para tayo ay magkaroon ng personal touch, personal experience na mapalaya sa tinatawag nating modern day addiction at maituro natin ito sa ating mga anak. Willing ba kayo? Hilingan ko po lahat na tumayo. Tayo po ay magkakaroon ng commitment. Okay? Itaas po ninyo ang inyong kanang kamay at iwagayway. Tapos ilagay niyo po sa inyong kaliwang balikat. Hindi, sa puso. meron kasi dati sa amin, sa opisina, ganun eh. Siya maglilid ng panatang makabaya. Itaas po ninyo ang kanang kamay, ilagay niyo po sa inyong mga balikat. Okay? So, ilagay po natin sa ating puso. Yan. At magkaroon po tayo ng commitment. Sabay-sabay po nating babasahin isa-isa. Okay? I will assess. Sabay-sabay po. 1, 2, ready, go. I will explain to my children use of technology at home
Kaya natin yon. At least once a week, go offline tayo. I pray and I hope. Okay? Express my creativity and imagination and feel connected. I will replace screen time with face-to-face interaction. So help us, God. Tapusin po natin sa isang katulad ng ginagawa ni Kuya Rick. Teki ka nga ba? Teka muna. Baka di mo pansin, ikay isa ng alipin ng modern day gadget, cellphone, FB at internet. Pakatandaan, ang lahat ay pwedeng gamitin, huwag lang maging alipin. Ang lahat ay pwedeng gawin, ngunit hindi lahat dulot ay galin. Ingatan ang pamilya na bigay ng may likha. Let's heal our home from modern day addiction. Tandaan, ang unang simbahan ay ang ating tahanan. Kaya't sa Diyos ang parangal, magpakailan paman. Panginoon, salamat po. Dahil alam po namin, seryoso ka na mapalaya kami sa mga modern day addiction. Tulungan mo nga rin po kami, Panginoon, na maging seryoso kami at iangkop talaga namin sa buhay namin. Ito pong narinig naming mensahe. Nawa, Panginoon, unahin mo kami na mapalaya sa mga modern day addiction na to upang nang sa ganun matulungan din po namin ang next generation na mapalaya din sila sa mga ganitong addiction. Lord, help us, Lord. Free us, Lord. Deliver us, Lord. Liberate us, Lord, from this modern day addiction. Enable us to overcome these things, Lord. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa iyong gabay sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all.